Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So ako po si Madam P at ito ang ating reading for collectives. Wala tayong specific zodiac sign. Ayan, ang importante yung pinaka-reading kung makarelate ka, makaresonate ka. Maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, huwag mong pilitin, ibigay mo sa iba. Yun lang yun. And please do comment down below. Ma-appreciate ko yung comments ninyo, likes, and of course, yung share ninyo. If you will hit the subscribe button sa mga bago dyan, be sure to check or be sure to click the notification bell na rin para ma-notify ka so tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong readings. Okay, let's start. Follow nyo rin ako sa Facebook guys ha, Madam P, Madam Space P. Yan, lagyan ko pa ng space sa dulo para mas madali mo ma-search. You do have here the Queen of Cups. This is a loving queen. Masyado kang mapagmahal kaya yun yung, yun yung nagiging dahilan dahil kung bakit ka nasasaktan kasi masyado kang magmahal. The Three of Swords, this is pain. I feel like in the past or ngayon yung iba pwedeng nakakaramdam pa ng pain na pwedeng may kinalaman sa connection mo. I don't know, pero the Page of Wands, either kasi may mga sinabi siya sa'yo through chat, through communication, or this person is kakonect mo through this. Maybe ka-communicate mo gamit ang social media, ganyan. And then, pwedeng itong taong minahal mo pero nakita natin sinaktan ka lang. And, yeah. Pero naging legit or totoo kung ano man yung naging emosyon mo para sa kanya. By the way, you can avail this necklace, yung mga ganitong design, doon sa aming TikTok shop. Unipri, UNIPRI. Bless and cleanse yan, guys. Wala lang, siningit ko lang habang nagsha-shuffle. So, sino ba itong person na kakonect mo dito? Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Anong taong to minahal ka naman niya or nagka-feelings siya sa'yo, kaya lang hindi siya naging sigurado The Strength card, this is Leo energy. Hindi siya naging sigurado kung ano yung kahihinatnan ng connection ninyo. So, nandun siya sa pwedeng nag-alangan siya sa connection na ito. Okay? Nag-alangan siya sa connection na to. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Tell me more about the emotion, please. Ayan Three of Swords, talaga nasasaktan ka Talaga nasaktan ka Ace of Cups is here. At the bottom of the deck, minahal mo. Diba? Pero nasaktan ka talaga dito, Three of Swords. Nasasaktan ka. Patuloy ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Gano'n naman talaga kasi hindi mo malalaman na minahal mo yung tao kung hindi ka nasaktan. Pero nakikita natin, nasasaktan ka. Minahal mo yung tao Ano yung emosyon niya sa'yo? Okay, ang bilis. The Emperor is here. So, you're dealing with the Emperor. Clarify the Emperor. What's with the Emperor? Page of Pentacles. If there's a child na involved, whether totoong anak or hindi totoong anak, okay? Na-get mo yun. Ang nakukuha ko kasing story is ganito. Yung person na kakonect mo is meron siyang anak or meron siyang tinuring na parang anak. And then because of that, nakikita natin Ace of Cups, yun yung inisip niya. Yun yung priority niya. Yun yung naging dahilan kung bakit parang nasasaktan ka ngayon kasi mas focus niya or ang inisip niya is the child. No? Na pwedeng parang hindi pwede because of this child. Parang ganon. Or nagkaroon ng hesitation sa part ng person na to. Nag-hesitate siya na makipag-connect sa'yo dahil mas naging focus niya is ang connection niya dun sa batang yon.
Yeah. Yun yung nakukuha natin. Mahal niya yung bata. Sabihin na natin, anak man niya or hindi. There's a child na mas priority niya. Kaya anong gusto niya mangyari sa connection ninyo? Queen of Pentacles, Ace of Swords, and the Seven of Cups. Okay. This person is still thinking about, iniisip ka niya. Ang sabi ko nga, naging importante ka, minahal ka naman itong taong to. Hindi lang siya talaga naging sigurado sa connection ninyo. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Gusto niya na stable pagdating sa finances. Gusto niya na stability. So, nag-iisip siya ng mga new beginnings na may kinalaman sa kanyang finances. Yun yung gusto niya mangyari, maging stable muna financially. And, Seven of Cups, ma-reach yung mga goals niya sa buhay. Mga dreams niya, you know. And, the Hanged Man is here. Alam mo yun, naghihintay siya, pero guarded siya. Sa connection na to. Naghihintay siya, pero hindi niya ino-open sarili niya sa'yo. Ang weird. Honestly, ang weird nun. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? Nine of Pentacles is here. The Magician. Alam mo, there's big change pagdating sa career mo. I-manifest mo to. Lalo na if your career is something na parang ang connection mo doon sa mga tao sa career na yon, whether this is work, business, whatever, is parang tinuring mo ng pamilya. The Ten of Cups is here. So, may malaking pagbabago pagdating dyan. The Fool is here. This is a major arcana, bottom of the deck. So, this is like a journey pagdating sa career mo. Pero nakikita natin Nine of Pentacles kasi surrounded ka by mga maayos na tao. Lalo na pag hindi naman toxic yung career na yan. This is your reading. Mababago yung career mo. Or mababago yung there's success. Nine of Pentacles is a successful card na ang dahilan ng success na yan is kasi sa tulong na rin itong mga taong nakapaligid sa'yo sa career mo. Okay? And just manifest this success kasi the Magician, nakakita tayo na dito ng magandang manifestation. Pwede siyang mag-turn into reality. And nakikita natin na this will be different from the, what you're used to. Diba? If this is a career na parang bumagsak siya, nakakita tayo ng pag-arise or pag-angat dito. Sa career na to, malapit na to. So, malapit na. Ano ka na lang. Konting hintay na lang. Not emotion. Near future for the person that you're dealing with. Wala tayong nakuha near future sa inyong dalawa na may kinalaman sa connection ninyo. Kasi nakikita natin, the person, nakita tayo ng pagkakalayo, distance the world sa inyong dalawa. And the Four of Pentacles, alam mo problema sa kanya kasi it's hard for this person na mag-open up mag-open up ng emotions, mag-open up ng mga dapat i-open up sa'yo. Hirap siya sa part na yon. And because of that, nagkakaroon ng problema itong person na to. I mean, yung problema niya sa sarili niya. 'Di ba? Kasi ugali niya yung ganun eh. Yung parang hirap siya mag-open up na kung ano mga yung mga dapat niyang i-open up. Nagiging maingat siya and so on and so forth. And both of you are becoming an individual na may kanya-kanya kayong happiness. Ikaw more on ang happiness mo, may kinalaman sa career, money, finances, growth. Siya nakakita rin naman tayo ng happiness dito, pero it has something to do with the child na sabi ko nga, yun naman din ang focus niya nitong mga nakaraan, kaya nga parang hindi nagtuloy yung sa inyo because of this particular child. So nakikita naman natin na magiging masaya siya doon. Pero
there's this lesson na kailangan niya matutunan sa buhay niya. Kumbaga, isa ka doon sa naging dahilan kung bakit kailangan mabago yung way niya ng pakikitungo sa iba. Kasi masyado siyang sarado. Alam mo yun? And, nakikita natin, hindi pa rin siya natuto. Nandun pa rin yung pagiging sarado nitong taong to. Sarado isip niya, sarado ang puso niya. Pero alam niya naman kung ano talagang gusto niya. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.